Malagimang sinapit ng isang bayan sa kamay ng mga halimaw na tinatawag na Shuki, at isa sa biktima ang pamilya ng isang batang babae sa kamay ng Shuki na tinawag niyang Unicorn. Isang umaga ay naglilinis ng paaralan si Yuki kasama ng mga lalaki dahil iyon lang ang pakinabang nila, di gaya ng kababaihan na kayang magkaroon ng powers pag kumain ng bunga ng peach. Kaya naman alam ni Yuki kahit ang pagtahi ng butones dahil siguradong sasakalin siya ng ate kapag hindi sumunod. Ngunit alam din ng mga kasama na nawawala ang ate niya. Kasalukuyan siyang nag-a-apply sa trabaho subalit ayaw niya ng normal na buhay. Nang mapansin niyang kumakapal ang hamog at aksidente siyang napunta sa Mato District kung nasaan ang mga Shuki kaya agad na humingi ng tulong. Subalit muntik na siyang mapatay ng halimaw kaya napatakbo na lang ang binata ngunit nakarating sa isang dead end. Nang sumugod ang Shuki ay akala niyang dedo na siya ngunit niligtas ng isang Shuki na alaga ng isang dalaga. Tapos nakipaglaban ng dalaga sa maraming Shuki na madali lang nitong natalo. Ngunit ang alaga niya ay pinatay ng dalawang Shuki kaya madali niyang tinapos ang mga ito. Pagkatapos ay nagpakilala na siya daw ay si Commander Kyoka ng 7th Squad. Napakarami pang mga Shuki ang dumating, kaya kumuha siya ng bagong alipin at sinakyan ito para makatakas sila. Hinabol pa rin sila ng mga Shuki ngunit dumating ang mga member ni Kyoka na sina Hamari, Nei at Shushu. Ginamit ni Nei ang kapangyarihan para malaman ang lokasyon ng mga Shuki, at si Hamari ay pinagbabaril ang mga ito. Samantalang si Shushu ay naging dambuhala at tinapos ang maraming halimaw. At habang nanunood ang binata ay napahanga siya sa kakayahan ng Demon Defense Force. Nailigtas ng mga kasama ang isang batang lalaki, ngunit nang magising ito ay hinahanap ang ate niya. Mabuti ay nakita nila Kyoka ang ate nito kaya nailigtas mula sa pagkahulog. Subalit naabutan dahil mabagal ang sinasakyan. Mabilis na tinapos ni Kyoka ang mga Shuki, at pinuntahan ni Yuki ang bata ngunit pareho silang nailigtas. At gamit ang mahika ay napatalsik ni Kyoka ang mga Shuki gamit ang barrier. At bago pa maubos ang mahika ay nais niyang gamitin kay Yuki ang kapangyarihan. Tinanggal ni Kyoka ang gloves at dahil sa instinct ay dinilaan ito ng binata. Kaya nag-transform siya na isang taong lobo dahil sa kapangyarihan ni Kyoka, na kaagad na tinapos ang isang Shuki. Sumakay sila sa likod ni Yuki at matapang ni pinagpapaslang ang napakaraming mga halimaw. At dahil sa kakaibang lakas at bilis ni Yuki ay nagawa nilang makaligtas, subalit nag-transform ang mga Shuki na isang malaking halimaw. Kaya sumugod sila Yuki at matapang itong kinalaban hanggang sa tagumpay itong mapaslang na nagsanhi ng malakas na pagsabog. Pagkatapos ay nagpaiwan sila sa mga kasama, dahil nais pa daw kausapin ni Kyoka ang binata nang bigla niya itong halikan. Dahil tuwing pagkatapos daw siyang magamit nito ay palagi siyang bibigyan ng reward kaya tumibok ang puso ng binata. Dagdag pa ng dalaga na kusa daw kumikilos ang katawan niya para sa reward ni Yuki. Dinala ni Kyoka si Yuki sa dorm ng 7th Squad. Pinakita ni Kyoka ang barrier kaya ligtas daw sila dito. Saka ipinakilala ng commander na si Yuki ang bago nilang kasambahay. Tapos nalaman pa niyang 11 years old lang si Nei pero isa ito sa master niya kaya napaluhod na lang ang binata. Dahil sa sipag ng binata ay kumikinang-kinang pa ang dorm. Nang may dumating na isang Shuki mabuti na lang ay may barrier. Pinaliwanag ni Nei na ang Mato District ay nasa alternate dimension na kasing laki ng Tokyo, at lahat ng lugar dito ay may squad na nakadestino. Pinagbabaril ang Shuki dahil dumating pala si Hamari na may pagkamaldita kaya agad na inutusang maghanda ng hapunan ang binata. Natuwa ang mga dalaga sa masarap na hapunan dahil sa talent ni Yuki sa pagluluto. Ngunit habang kumukuha ng kanin ay naisip niyang bakit siya naging katulong. Sinabi ng commander na gagamitin niya si Yuki kapag kinakailangan, at wala din siyang magawa dahil tinutukan ni Hamari ng espada. Pagsapit ng gabi ay naglilinis siya ng tore nang makita si Hamari na naliligo kaya kabado siyang nagtago. Ngunit nandoon pala si Shushu na pinaliit ang sarili para bantayan siya. At nakunan pa siya nito ng litrato kaya ginamit ito ng dalaga na pang blackmail. Kaya napilitang maglinis si Yuki ng kwarto ni Shushu. Sinubukan pa niyang kunin ang cellphone pero patibong din pala ito ni Shushu para makahawak siya ng underwear. Tapos kinuhanan ulit siya ng litrato habang hawak ito kaya may bago na namang pang blackmail. Nakita ni Yuki na nagsasanay ang dalawang dalaga sa labas. Nang may dumating na Shuki kaya kinalaban ito ng commander kahit walang armas kaya labis na natakot ang binata. Ayon kay Nei ay aalis daw silang tatlo patungo sa meeting kaya si Shushu lang ang makakasama ni Yuki sa dorm. Ngunit napansin ng binata ng ngiting aso na si Shushu dahil sa mga balak. Pagkaalis ng mga kasama ay agad inalipin ni Shushu ang binata kaya galit na galit ito. Pero nang makita ang mga siopaw ay naisip niyang masarap din palang magmasahe. Pagkatapos ay niyaya siyang maglaro ng video game at kung sino ang matatalo ay maghuhubad. Naglaro ang dalawa subalit hindi inaasahang napakagaling pala ni Shushu kaya kailangan ng magtanggal ng salawal ng binata. Ayaw itong gawin ni Yuki dahil delikado daw, pero natawa si Shushu saka ginamit ang kapangyarihan para patunayan na si Yuki ang delikado sa kanya saka pinilit siya nitong bulatlatin. Pagkatapos ay pinagtawanan ng nakitang kasing laki lang daw ng uod kaya hiyang-hiya ang binata. Nang makaramdam sila ng pagyanig na mula sa malaking Shuki na binabasag ang barrier, nagpalaki si Shushu at agad na nabalibag ang malaking halimaw. Tapos pinaikot-ikot ka ng jowa mo, ay joke lang. Saka binigyan niya ito ng isang suntok at
isang malakas na sipa. Ngunit meron pa palang isa na nasa likod na mas lumaki pa. Nagpalaki pa si Shusho pero hindi na gumana dahil pagod na. Hinawakan ng mga Shuki ang mga paa kaya nasuntok siya at napatalsik ng malaking Shuki. Dahil dito ay naisip ni Yuki na piliting mag-transform sa pamamagitan ng pagdila sa boots ni Kyoka. Nauubos na ang lakas ni Shusho, ngunit dumating si Yuki na kalahati lang ang na-transform subalit matapang na sumugod at nagawang mapasabog ang ulo ng malaking Shuki. Pagkatapos nito ay nahulog siya at naipit sa mga dambuhalang siopaw ni Shusho. Ngunit pagbaba ay nakita ni Shusho ang galit na Mayor Joe ng binata kaya hiyang-hiya si Yuki pero napahanga naman si Shusho. Sinabi ni Kyoka na pusa daw magre-repair ang nag-crack na barrier sa labas. At pag-alis ng mga kasama ay pinakita ni Shusho ang bago niyang litratong pang-blackmail. Samantala isang squad naman ang kinalaban at walang awang tinalo ng isang humanoid Shuki. At nasa sabik na daw ito na makita si Yuki. Gamit ang portal ay lumabas mula sa Moto District ang dalawa. Saka nagpunta sila sa libingan ng pamilya ni Kyoka na kinatay daw ng isang Shuki na tinawag niyang Unicorn kaya nagpa siya siyang sumali sa squad. Pero bago sila bumalik sa Moto District ay nagyaya muna si Yuki sa isang cafe. At nang matikman ito ni Kyoka ay ito ang unang beses niyang ngumiti. Ngunit biglang nagkaroon ng emergency kaya nagmadali silang bumalik sa Moto. Nang makauwi ay magkasama ang dalawa sa kwarto para bigyan ni Kyoka ng reward ang binata. Siya ang nagtanggal ng stockings ni Kyoka. At paglabas ay parang walang nangyari. Gamit ang kapangyarihan ni Nei ay napag-alaman na maraming Shuki ang nagpakita. Agad silang lumabas lula ng mga sasakyan. Nang makita ang mga kalaban ay kaagad silang umatake. Ngunit may tumira ng kapangyarihan kay Shusho kaya talsik. Nakita nilang ito ang Unicorn at sunod na pinasabog ay ang kanilang sasakyan. Nagpakita ang may-ari ng Unicorn na isang humanoid Shuki na nagpalabas ng kapangyarihan mula sa bibig na hindi kinaya ni Hamari. Umatake si Kyoka subalit nasa lag nito. At habang nakikipagbakbakan ay tinatanong sila ng humanoid Shuki kung nakita nila ang kapatid niyang lalaki. Ngunit nang lumabas ang isang malaking Shuki ay siya na mismo ang pumatay gamit ang buhok. Saka pinakain sa alaga. Muli silang naglaban hanggang sa magawa ng Shuki na mabihag si Yuki. Nang mapagtanto ng isa't isa na tila magkadugo sila pero agad na pinutol ni Kyoka ang buhok. Muling umatake si Kyoka subalit napatalsik ang espada niya. Nang tumakas ang kalaban ay nawala sa sarili ang commander dahil sa galit at puot niya sa Unicorn. Mabuti na lang ay pinrotektahan ni Yuki ang mga kasama. Nagawa nilang mailigtas ang mga kasama. At sa loob ng kwarto ay agad naman na ibinigay ng commander ang reward niya sa binata. Sigurado ang humanoid Shuki na si Yuki ang hinahanap niyang kapatid. Pero nagtataka siya kung paano nag-transform ang kapatid. Naliligo si Yuki nang puntahan siya ng dalaga para tuksuhin. Sinabi ni Shusho na wala daw siyang damit pero hindi naniwala ang bida kaya lumingon siya, pero nakitang totoo pala ang sinasabi nito kaya napatakbo ang binata. Ngunit sa labas ay nakita naman niya si Hamari kaya hinabol siya nito ng chainsaw para putulin ang pototoy. Pinuntahan sila ng 6th squad na sina Commander Tenka at ang kapatid ni Hamari na si Yachiho. Nagkaroon ng meeting ang dalawang squad tungkol sa mga humanoid Shuki. Dahil ipinag-utos daw ng Supreme Commander na magtulong sila sa pagpuksa sa mga ito. At dahil minamaliit ni Yachiho si Hamari ay nagmungkahi ng exhibition match si Kyoka. Pumayag naman si Tenka bago sila umalis. Magkasama ang dalawa para mag-training. Pinaliwanag ni Hamari na ang tunay niyang kapangyarihan ay ang mangkopya ng kakayahan gamit ang cellphone at ang napili niyang kopyahin ay si Kyoka. Kaya paghalik ni Yuki sa kanyang kamay ay nag-transform ang binata subalit kakaiba ang itsura nito na natuklasan nilang mas mabilis kumilos pero mas mahina ang suntok. Kaya dinumog niya na lang ng suntok ang mga Shuki sa paligid hanggang sa mapatay ang mga ito. Subalit pagtapos ay kusang gumalaw ang kamay ni Hamari para ianggat ang palda para sa reward ng binata. Patuloy pang nagsanay ang dalawa para manalo sa exhibition match. Sinubukan ni Yuki na mag-focus ng lakas sa kanyang mga binti kaya nakatakbo ng napakabilis subalit walang kwenta ang kanyang suntok dahil hindi namatay ang Shuki. Kaya muli silang nagsanay nang dumating si Kyoka. Sinabi ni Kyoka na kailangan niyang sakyan si Yuki para mas lumakas ito. Pagsakay ni Hamari ay nakaramdam si Yuki ng malakas na energy. Agad nilang sinubukan ang kakayahan sa isang Shuki na nabutas nila dahil sa lakas. Ngunit pagbalik sa human form ay mas pagod ang binata. Patuloy silang nag-training para manalo. At gamit ang kakaibang bilis ay walang laban ng mga Shuki sa dalawa. Dumating ang araw ng exhibition match kaya isinama na ng 6th squad ang member na si Sehera. Gumawa ng napakalakas na barrier si Gina Biza ng ika-10 squad. Dagdag pa nitong gamit ang kakayahan niya ay gagaling sila pagkatapos ng kanilang labanan. Unang maghaharap ang magkapatid. Kaya nag-transform na si Yuki para maging kasama nito sa duelo. Nang magsimula ang laban ay nabigla si Yachiho sa bilis kaya pinabalik niya ang oras ng 5 segundo. Ngunit napansin ni Hamari na ginamit ng kapatid ang powers kaya
kaya, nag-iba sila ng taktika at sa itaas naman sumugod. Naisip naman ni Yachiho na panalo na siya sa laban dahil sa kanyang kakayahan. Subalit sa utos ni Himari ay mabilis nilang naatake si Yachiho bago pa ito makagamit ng powers. Ngunit nagawa pa rin itong ma-rewind ng 5 segundo ang oras, at sa tamang pagkakataon ay pinatigil ng 5 segundo ang oras para mabaril sila Himari. Ngunit tumakbo pala ang dalawa sa hindi niya maabot, saka tumakbo ng napakabilis si Yuki upang lituhin si Yachiho. At pagkatapos bumaril ni Yachiho ay mabilis silang sumugod pero nakailag ito sa atake. Saka pinlano ni Himari na ubusin ang kakayahan ni Yachiho upang matalo nila ito. Ngunit may itinatago palang alas si Yachiho sa kapatid, kung saan nagagawa niyang patigilin ang oras ng 10 segundo. Nagawa niyang makalapit at pagbabarilin ang dalawa, kaya nahulog sila at tila si Yachiho na ang panalo. Ngunit napansin ni Yuki na nahihirapan na rin si Yachiho, kaya muli silang bumangon at ginamit ang napagsanayan nila na strategy kaya nasilaw si Yachiho, at pagtigil ng oras ay hindi niya makita si Himari dahil sa usok ni Yuki, kaya bumaril na lang din siya ng 4 na beses papunta sa likod ng binata. Ngunit nasa ibaba na pala si Himari kaya nabaril ang ate at napabagsak ito, kaya si Himari ang nanalo sa laban. Paggising ni Yuki ay kusa siyang gumagaling dahil sa kapangyarihan ni Gina. Tapos niyaya ni Yachiho na bumalik si Himari sa Azuma family, pero giit ng dalaga na ang 7th squad na ang bago niyang tahanan kaya bigo ang ate. Bago lumaban si Shusho ay umuwi muna siya para uminom ng tubig, kaya naman nahuli niya ang ginagawa ng dalawa. Samantala sa itaas ay pinapanood pala sila ng mga kalaban. Ang susunod na maghaharap ay sina Shusho at Sahara. Agad na sumugod si Sahara subalit pinaikot at binalibag ni Shusho. Ngunit nakaiwas ito sa kanyang siko kaya nakabawi si Sahara ng head slam. Napapagod na daw agad si Sahara kaya gumamit na sila ng mga kapangyarihan. Nagpalaki si Shusho, at si Sahara ay nag-super science. Sinuntok siya ni Shusho ngunit nakaiwas pala, kaya sinampal niya ang higanti sa mukha. Tapos sinuntok sa paa si Shusho kaya iyak ito. Saka walang tigil na pinagbabato at sinikmuraan pa hanggang sa mapatumba. Pero muli siyang bumangon para manalo. Tapos mas nagpalaki pa at saka binadislam si Sahara. Subalit na natili itong nakatayo, pero hinawakan at saka binalibag kaya nakatulog. Ngunit mas nagiging malakas pala si Sahara kapag nakakatulog siya kaya nagawa nitong mabalibag si Shusho, at hindi na ito nakabangon pa kaya panalo si Sahara. Masaya pa rin ang commander sa ipinakita ni Shusho, pero umuwi siyang umiiyak dahil napahiya daw siya sa harapan ni Yuki. Sinundan siya ni Yuki sa kwarto para pag-aanin ng loob. Nakiusap ang dalaga na pumikit ang binata, saka siya lumabas ng kwarto at hinalikan ito. Pagkatapos ay namula dahil nakalabas ang kokomelo ni Shusho. Nagmasid si Nei sa kapaligiran nang mapansin ang mga nilalang. Subalit nakita siya nito kaya labis siyang natakot. Saka kinausap gamit ang telepathy na magsisimula na daw silang sumalakay. Naglabasan ng napakaraming mga Shuki ngunit kumpiyansa si Gina sa barrier niya. Ngunit nang dumating si Rairen ay nagawang mabasak ang barrier niya. Inuwi ni Tenka sina Gina at Nei gamit ang powers. At ang mga naiwan ay nakipaglaban sa mga halimaw. Nasa kondisyon na muli si Shusho kaya nagpalaki at sinipa ang maraming Shuki. At tinulungan din siya ni Sahara. Hinarap ni Himari si Rairen ngunit walang kwenta ang baril niya. Pinakidlatan niya ang dalaga pero nailigtas ito ng kapatid. Saka nagpaiwan si Yachiho para kalabanin si Rairen. Samantala nakiusap si Himari na gamitin din si Yuki. Pumayag ang commander kaya hinalikan ni Yuki ang kamay ng dalaga kaya nagkaroon ang binata ng pinagsanib na transformation. Saka gumamit siya ng Howling Blast na tumupok sa napakaraming mga Shuki. Nakabalik na si Tenka sa labanan at naiinis naman si Gina dahil nais niyang mapanood ang labanan. Kaya pinahawak siya ni Nei sa balikat kaya nakikita na din niya ang nangyayari sa battlefield. Muling gumamit ng Howling Blast si Yuki. Samantala si Yachiho ay pinapatigil ang oras upang makaiwas sa mga atake ni Rairen. Kaya pinuntirya ng kalaban ang braso niya para matigil ang paggamit ng kakayahan. Ngunit ginamit ni Yachiho ang mga paa upang magawa ang pose at ma-rewind ng 5 segundo ang mga naganap kaya hindi siya napinsala sa atake. Subalit galit na si Rairen kaya nais niya nang tapusin ang dalaga nang dumating naman si Tenka para mag-sub. Mayabang ni Rairen ang army na nasa likod, ngunit nakita niyang nasusunog na ang lahat ng mga ito dahil kay Tenka. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.